Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Tuluyang ipinasa ng Bangsamoro Transition Authority Parliament sa ikatlo at penal na pagbasa ang Parliamentary Bill No. 351 o ang Bangsamoro Parliamentary Districting Act of 2025. Layong isaayos ang mga distrito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao batay sa pinakabagong datos ng populasyon. Sa ginanap na sesyon kahapon, inaprubahan ito matapos ang botohan na 35 na pabor, isa ang laban at 0 abstention. Layunin ng BTA Bill No. 351 na muling isaayos ang 32 single-member parliamentary districts sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Nagpalabas ng Certificate of Urgency si BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa na nagbigay daan sa agarang pagpasa ng naturang panukala. Formal nang inilunsad ngayong araw ng Commission on Elections ang voter education campaign na Botong Bangsamoro, Isang Bangsamoro, Isang Boto. Together we vote, Together We Rise na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor. Ang hakbang na ito ay bilang paghahanda sa kauna-unahang parliamentary elections sa rehiyon. Naroon din si BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa upang magpahayag ng suporta para sa BARM parliamentary election. Ang detalye sa report na ito. Botong Bangsamoro, Isang Bangsamoro, Isang Boto, Together We Vote, Together We Rise. Ito ang voter education campaign ng Commission on Election bilang paghahanda sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ngayong October 13, 2025. Ito ay isang makabagong inisyatiba na layong palakasin ang partisipasyon ng mga mamamayan sa rehiyon sa pamamagitan ng mas malinaw, mas ligtas at mas makabagong proseso ng halalan. Sa pamamagitan ng Botong Bangsamoro, layo ng COMELEC na maipaalam at mapalapit pa sa taong bayan ang mga tamang impormasyon kaugnay sa pagboto, kabilang na ang voters registration, tamang proseso ng eleksyon at mga dapat tandaan upang masiguro ang malinis at patas na halalan. Dumalo sa paglulunsad ang iba't ibang mga kinatawan mula sa Bangsamoro government, mga lider ng komunidad, kabataan, academe, non-government organization at civil society organizations. Bilang suporta, inihayag naman ni BARMM Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa na tuloy na ang parliamentary elections. Ibinahagi rin ang kahalagahan ng pagboto bilang pangunahing tungkulin at karapatan ng bawat mamamayan. Ang Bangsamoro Information Office bilang Center of Information ng Bangsamoro Government ay aktibo rin sa voter education para sa parliamentary elections. Sa ginanap na launching ng Botong Bangsamoro Voter Ed Campaign, ipinakita rin ang mga hakbang ng COMELEC at bawat sektor sa paghahanda sa BARMM parliamentary elections. Sinubukan pa mismo ni Chief Minister Makakuwa ang paggamit ng voting machine na ito. May mga tablet din na naglalaman ng impormasyon ukol sa parliamentary elections at mga FAQs na siyang ilalagay ng COMELEC sa mga strategic na lugar upang malaman ng mga residente ang mga impormasyon kaugnay sa parliamentary elections. May mga kiosk din na ilalagay ang COMELEC para sa voter ed. Sa pamamagitan ng Botong Bangsamoro, umaasa ang COMELEC na higit pang mahikayat ang mga mamamayan ng rehiyon na makiisa at maging aktibong kalahok sa darating na eleksyon bilang bahagi ng pagtataguyod ng demokratikong pamamahala at kapayapaan sa rehiyon. Lori May Andong, BIO News. Binigyang pugay ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ang mga magsasaka at mangingisda sa paggunita ng Bangsamoro Farmers and Fisherfolk Week. Alamin ang detalye ng balitang yan sa report ni Farhana Cabalo. Isang linggong pagdiriwang at pagkilala ang inihandog ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para sa ating mga bayaning magsasaka at mangingisda. Layunin ng aktibidad na ito na bigyang pugay at pagkilala ang mga magsasaka at mangingisda sa rehiyon, pagpapalakas ng kanilang sektor sa pamamagitan ng pagsasanay at suporta at pagpapalaganap ng kamulatan at pagpapaunlad sa kanilang kabuhayan. Isa nga sa mga inaabangan tuwing selebrasyon ng Farmers and Fisherfolk Week ay ang pagbubukas muli ng Mafarlengke kung saan nagsasama-sama ang iba't ibang kooperatiba para i-showcase ang kani-kanilang mga paninda
tulad na lamang nitong mushroom crackers na mula pa sa Marawi City. Ayon kay MAFAR Minister Abunawas Maslamama, ang pagdiriwang ay isang paraan upang pasalamatan at palakasin ang sektor ng agrikultura at pangisdaan sa Bangsamoro Region. Kinilala din niya ang husay at walang kapagurang pagsisikap ng mga magsasaka at mangingisda upang magkaroon ng isang masaganang rehiyon. Bilang bahagi din ng pagkilala sa ating mga magigiting na mangingisda at magsasaka, namahagi din ng MAFAR ng mga corn seeds, abono, hanging scales, fish nets, mga batya, ice box, freezers at iba pa gamit pang agrikultura at pangingisda. Bahagi lamang ng hakbang na ito ang patuloy na suporta ng Bangsamoro Government sa mga pangunahing tagapagtustos ng pagkain. Inaasahan ng pagdiriwang na ito ay magbibigay inspirasyon sa mas maraming kabataan na sumali sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Sa kabuuan, ang aktibidad na ito ay hindi lamang isang simpleng pagdiriwang kung hindi isang mahalagang hakbang ng MAFAR upang siguruhin ang pagunlad at pagiging self-sufficient ng BARMM pagdating sa pagkain. Mula dito sa Bangsamoro Government Center, Farhana Cabalo, BIO News. Sa ating panahon ngayon, makakaranas ng pag-ulan ang Mindanao dahil yan sa Intertropical Convergence Zone. Ayon sa Pag-asa, asahan ng mga pag-ulan na may dalang pagkulog at pagkidlat. Kaya pinag-iingat pa rin ang mga nasa low-lying areas sa posibleng maidulot na pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National History Month, isinagawa ng Bangsamoro Government sa pamamagitan ng Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage ang Quiz Bowl Competition at Bantog Awards bilang pagkilala sa mga individual na may angking kagalingan pagdating sa pagpapanatili at pagserbasyon ng sining at kultura. Ang detalye sa report ni Farhana Cabalo. Mainit ang naging labanan ng mga junior high school mula sa iba't ibang paaralan sa Cotabato City sa isinagawang patimpalak sa kasaysayan Quiz Bowl Competition kahapon sa KCC Convention Center, Cotabato City. Tampok sa Quiz Bowl ang ilang mahalagang kaganapan sa kasaysayan hindi lamang sa Bangsamoro Region kundi ng buong Pilipinas. Ipinaaabot naman ni Chairperson Salem Lingasa ang kahalagahan ng naturang aktibidad at kung paano nito mapapalakas ang kamalayan ng kabataang Bangsamoro. Laking pasasalamat naman ni Muhammad Yasir Baragir sa oportunidad na handog ng BCPCH para sa tulad niyang batang Bangsamoro. Kasunod ng Quiz Bowl Competition ay ang Badtog 2025 Recognition Ceremony. Ang Bangsamoro Achievement and Dedication Towards Greatness o Badtog Recognition ay isang prestiyosong pagkilala na ibinibigay sa mga individual na nagpakita ng kahangahangang dedikasyon sa pagpapanatili, pagpapakilala at pagpapayaman ng kultura at makasaysayang pamana ng rehiyong Bangsamoro. Ilan sa binigyang pagkilala ay sina Abraham Sakili ng Sulu, Myra Mangkabong ng Basilan, Samad Puna Mahmud ng Maguindanao, Abdul Hasan Ismail Sali ng Tawi-Tawi at Driza Lininding ng Lanao. Ang parangal na ito ay isang pagkilala sa ating mga kapwa Bangsamoro sa kanilang walang humpay na pagsisikap, huwarang serbisyo at inspiradong paglilingkod sa ating rehiyon, partikular na sa pagpapanatili sa pamanang Bangsamoro at pagsisiguro na ang mga susunod na henerasyon ay pangangalagaan ito. Patuloy naman ang BCPCH sa kanilang layunin na pangalagaan, panatilihin at protektahan ang kasaysayan, sining, kultura, tradisyon at mga yaman ng kultura ng Bangsamoro. Farhana Cabalo, BIO News. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph.
Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.